ang ating pong pananampalataya ay nakabase sa pagkilala kay Jesus na Diyos. Sa Ebanghelyo, maliwanag na hindi siya kinilala na Diyos. Bahagi yun na hindi nila nakilala kung sino talaga si Jesus. Ang kanilang pagkaunawa lamang ay ito ay tao lang. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit may ibang sekta na sinasabi nilang sila ay mga Kristiyano na nagsasabi si Jesus ay tao lamang. Kasi katulad din ng Hudyo, hindi siya kinilala bilang Diyos. Paano nga ba makikilala talaga ang isang tao? Bahagi yun ng pagninilay na hinahamon tayo na Ebanghelyo natin ngayon sa araw na ito. Paanyaya na makita ko natin kasi kuminsan ay yung ating pagkaunawa, sabi nga natin pagkaunawa, hindi talaga yun realidad. Kalimitan sinasabi ko yung perception versus reality. Ito yung pagkaunawa ko. Well, tama yun yung pagkaunawa ko. Pero yun pa talaga yung totoo. Tama yung pagkaunawa mo. Ang tanong does it reflect the reality? Sang-ayon sa iyong pagkaunawa. Nobody could question, ito yung pagkaunawa mo. But anybody can question kung ang pagkaunawa mo ay sumuswak sa realidad. Kasi yun ang dating sa iyo. Yun ang dating sa iyo. Pero yun ba ang realidad? Yun ang bahagi na kailangan natin makita. Kasi kapag hindi natin nakita yung realidad, makakatulad tayo sa mga Hudyo. Dahil hindi nakita nila yung realidad ng pagkatao at pagka-Diyos ni Jesus, hindi sila pananampalataya. At dahil sa hindi nila pananampalataya, hindi nila nakita ang pagliligtas ng Diyos. Hindi sila maliligtas. Kasi kay Jesus ang kaligtasan. Kaya napakahalaga na makita natin, napakahalaga at ito ay problema. Hindi lang sa Pilipinas, ngunit ng lipunang ginagalawan natin. Sapagkat tayo may namumuhay saan? Perception. Kaya lumalaki yung gastos ng mga ads. Binabayaran yung mga ads kasi pwede nila baguhin ang imahe sang-ayon sa pagkaunawa. Pero maaari hindi yun ang kumikilala at hindi yun ang nagpapahayag ng realidad tungkol sa isang tao, sa isang bagay, o sa isang pangyayari. At yun ang naging problema ng mga Hudyo kay Jesus. Hindi nila kinilala si Jesus. Yun. Hindi nila nakita yung pagkilos ng Diyos. Kaya Jesus, ano nakita nila? Yan ay anak ng carpenter. Yan ay ang kanyang mga kapatid. Yung salita, sabi ko nga yung salitang kapatid. Pwede nang ahulugan nyo na kapatid kasi nanggaling kayo sa isang nanay at isang tatay. O maaaring yun ay pwede para sa mga Hudyo. Kaya dapat maunawaan natin. Kasi iba natin mga kapatid, ang akasabi nila, may kapatid si Jesus. Hindi, perception yun . Hindi yun ang realidad. Kasi kung mag-iimbestiga talaga tayo, yung ginamit na salitang Aramaic
ay pangkalahatan. Pwedeng mga hulugan na alin, kapatid, brother or sister. Pwedeng pamangkin, pinsan, tito, tita. No? Kaya bahagi yun na kung saan nakita ko natin. Kaya napakalaga yung patuloy na pag-aaral. Napakalaga yung patuloy na pag-aaral. Kung minsan sinasabi ni Father, matanda na ako, hindi na ako mag-aaral. Hindi ho. Hindi ba pwede? Kasi kung hindi tayo patuloy na mag-aaral, hindi natin makikita ang tunay na realidad ng daigdig na ito. At hindi natin magagabayan ang mga kabataan at ang susunod na henerasyon. Bahagi ho na kinakailangan natin na patuloy na ipahayag at ipakita. No? Pagkakataon na kung saan ay makita ho natin. Kasi napakahalaga ho. No? Sabi ko nga, one time, diba sinabi ko, mayroong ibang isang beses na lumapit. No? Kayo, Father, sumasamba sa mga ributo. Perception yan. Perception yan. At kung tutusin nga yan, yan ang inyong tinatawag na inaakusahan nyo kami na sumasamba kami sa ributo. Yan ay pagkaakusa. At yan ay bearing witness against your neighbor. Sinasabi ninyo na yan ang ginagawa namin. Hindi naman namin yung ginagawa. Pero sabihin yan eh. Pero sabihin nyo. Kaya kahit na makausap kayo ng ibang sekta, sumasamba kayo sa ributo. Yun ba ang realidad? Hindi realidad yun. Perception yun. Perception yun. Perception yun. Perception. Nawawala ko na. Naglolo ko na. Hello. Perception yun ng ano, i-ayos mo yung likod mo. Baka na aayos ulit. Kaya yun, siguro magandang halimbawa yun. Perception versus reality. Kaya mag-ingat tayo. Kasi we might also be guilty of the same. Akala natin, yun ang ginagawa niya. Yun lang ang akala natin. Pero ang tanong ay, yung bang akala natin, yung bang sinasabi natin, akala na nga ay yun ba talaga yung realidad? Kapag hindi ng realidad, it is only a perception. Kung talaga ang sinabi natin ay ganun talaga sa nangyari, yun ang realidad. Kaya, kinakailangan natin kay Jesus. Anong perception ng mga Hudyo? Ang tao lang yan. Hindi kayo kanyang mga kapatid, hindi yan Diyos. Kaya hindi sila sumampalataya kay Jesus. Why? Their decision is based on perception, which they thought is a reality. Kaya mag-ingat tayo. Baka yung ating pagkaunawa, hindi talaga yun ang realidad. Kaya ano gagawin natin? Hindi ko pwedeng tatamad-tamad tayo. Kinakailang mag-aaral tayo. Kinakailang magtitibay tayo. Kinakailang mag-iimbestiga tayo. Para masabi talaga natin na, hindi ito perception. Realidad ito. Ito ang ebidensya na makita natin. Bahagi o yun na maunawaan natin. Kaya masabi ko kapag hindi natin na-determine yun,
Kaya huwag kayong magtaka kung bakit maraming nai-scam. No? Kasi, ano sabihin? Akala ko eh. Akala ko eh. Yun ang Tagalog natin term, akala ko eh. No? Yung akala ko pala, akala lang. No? Hindi naman pala yun ang totoo. So yun ang akala ng mga Hudyo. Si Jesus ay tao lamang. Kaya hindi sila nanalig. Mag-ingat tayo. Baka mamaya ang iniisip natin katotohanan ay akala lang pala. Kaya nung kinakailang hamon ay pinapamanig sa atin ng kung may kapal, humingi tayo ng tulong sa Diyos. Kinakailangan makita natin kung ano talaga yung tama. Kung ano talaga yung realidad. At baka mamaya mamuhay lamang tayo sa akala. Nakalimutan ni ano? Mali. Ayaw ng Diyos. Kaya anong sabi na niya? I am the way, the truth, and the life. At doon lang natin higit na makikita at makikilala. Kinakailangan natin ng biyaya na yon. Sabi nga, may the love that see you through. Pero bakit hindi natin makita yung pagkilos ng Diyos? Kaya kinakailangan makita talaga natin ang tunay na katotohanan na nasa gitna natin. Lalong-lalo natin yung pagkilos ng Jesus sa gitna natin.